nating ganap ng alas 6:44 ng umaga, Philippine Standard Time. Sa pagpapatuloy po ng ating mga balita mga kabayan, Umagang Balita sa Kings Radio. isinagawa ang 2024 Seal of Good Local Governance SGLG National Validation para sa lalawigan ng Cotabato kahapon. Matapos itong maipasa ang assessment sa regional level, ang nasabing validation ay dinaluhan ng mga national validators mula sa Department of Interior and Local Government, the Bureau of Local Government, Supervision o DILG-BLGS, kung saan muling sumailalim sa document review, interview at on-site validation ang iba't ibang programa at proyektong ipinatupad ng pamahalang panlalawigan na nakabatay sa 10 areas of governance na kinabibilangan ng financial administration, disaster preparedness and social protection, health compliance, sustainable education, business friendliness, safety, peace and order, environmental protection, tourism, heritage and development at youth development. Sa kanyang naging minsay bilang kinatawa ni Cotabato Governor Emilio Lala Taleño Mendoza, ipinaabot ni Provincial Administrator Aurora P. Garcia sa mga bisita mula sa DILG-BLGS ang mainit na pagtanggap ng mga opisyalis at kawani ng provincial government. Pinasalamatan din ito ang dedikasyon ng mga empleyado ng Kapitolyo na ayon sa kanya ay malaki ang naiambag sa advokasyang serbisyong totoo na isinusulong ng Kapitolyo. Samantala, nagpasalamat din si former Vice Governor at Provincial Advisory Council Member Charlene Macasarte Villanueva sa mga evaluators sa panahon ng ginugol nito para sa naturang aktibidad. Biniyang diin din ito na ang pagsisikap ng probinsya ng Cotabato sa pamumuno ni Governor Mendoza ay hindi lamang para maipasa ang SGLG kundi makapagbigay ng dekalidad na serbisyo publiko sa bawat Cotabateño. Umagang Balita sa Kings Radio. Samantala, sa iba pang balita mga kabayan, kinukonsidera ng Philippine National Police PNP ang paggamit ng mga digital activity para tukuyin ang kinaroroonan ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Sinabi ni PNP Spokesperson Police Colonel Jane Fajardo na gumagawa ng hakbang kanilang anti-crime group para malaman ang kinaroroonan ni Roque. Isa sa mga kaparaanan nito ay ang pagtukoy ng IP address ni Roque, subalit hindi ito basta magawa dahil kailangan pa ng request sa mga telcos. Malaki rin ang paniniwala nito na nasa Pilipinas pa rin si Roque. Magugulitang naglabas ng arrest order ang House of Representatives laban kay Roque dahil sa hindi nito pagdalo at pagsumiti ng mga dokumento sa isinagawa nilang public hearing na may kinalaman sa online gaming scam operations. Tinungo ng mga kapulisan ang mga bahay ni Roque, subalit bigo silang makita ang nasabing abogado. Umagang Balita sa Kings Radio. Samantala, pinag-iingat ngayon ng Philippine Space Agency of PhilSA ang publiko sa posibleng mga dibre mula sa mga pinakaulang rocket ng China. Sa isang payag, kinumpirma ng PhilSA ang pag-launch ng Long March 3B-A rocket ng People's Republic of China. Inaasa naman ng babagsak ang mga dibre nito sa mga drop zones na matatagpuan sa 55 nautical miles mula Patag Island sa 68 nautical miles mula Rizal Ref. Pinakawalan daw ito mula sa Sinsan Satellite Launch Center sa Lingshahanji sa Autonomous Prefecture, Sinsuan, alas 9:15 kahapon ng umaga, oras sa Pilipinas. Sa ngayon, nag-issue na ng notice to airmen ang NUTAM para sa kaligtasan ng mga aircrafts. Maaari rin itong makapaminsala o makapahamak ng mga sasakyang pandagat. Inabisuhan ang mga lokal at mga LGUs na kaagad mag-report sa oras na makita mga dibre. Pinagbawal din ang close contact sa mga ito dahil maaring matoxic substance ang rocket fuel na taglay ng nasabing rocket. Umagang Balita sa Kings Radio. With oras natin ganap ng alas 6:48 ng umaga, Philippine Standard Time. Labas ulit rin ipilan. Alamin pa rin ang mga report na ating mga kasama na kastanbay. IP leader na isa ring barangay Kagawad sa South OP, pinagbabaril, patay. Alamin natin detalye report, follow-up mula kay Edgar Gabanyog. Kings Radio. Report. Patay ang isang indigenous people o IP leader at barangay Kagawad sa bayan ng South Upi nang maging biktima ito sa pamamaril. Ayon sa inisyal na investigasyon, dumalo sa isang tribal wedding ang biktima na si Kagawad Elvin Mueres ng barilin na hindi natukoy na gunman. Sinikap siyang dalhin sa pinakamalapit na ospital, ngunit hindi na nito magawa pang mabuhay. Kinakalap ngayon ng mga pulis ang mga impormasyon na maaaring makapagturo sa posibleng suspect at ang motibo nito sa nasabing krimen. Nababatid pa lang sa ngayon ng otoridad na minsan
Isa nang naging biktima ng harassment ang naturang opisyal noong 2018. Si Kagawad Mueres ay kasapi ng sangguniang pambarangay at IP leader ng Bungo, South UP. Yan ang report, Edgar Cabanyog para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio. Samantala mga kababayan, Muslim leaders dito sa bayan ng Midsayap, nagpasalamat sa programang isinusulong ni Mayor Rolly Ordeman Sakdalan. Alamin natin report, detalye mula kay Maricel Bayuna. Kings Radio. Report. Sa pagdiriwang ng ikalawang anibersaryo ng Bangsamoro Political, Peace and Administrative Affairs o BAPA, taus-pusong pasasalamat ay pinahayag ng mga Muslim leaders sa mga programang isinusulong ng LGU Midsayap sa pamumuno ni Mayor Rolly Sakdalan. Sa loob ng 2 taon, nagsilbing tulay ang BAPA sa pagkakaroon ng mas eksklusibong pamahalaan na nagtataguyod ng karapatan at pangailangan ng bawat Bangsamoro. Itinatag ni Mayor Sakdalan ang BAPA noong September 10, 2022 na may layuning palawakin ang mga programang nagtataguyod ng koloran sa Bangsamoro sa aspeto ng peace and order, infrastructure, social services, health service at agriculture. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio. Alas 6:50 ng umaga ang ating oras mga kabayan. Samantala magsasaka ng mais sa Barangay Giling, Alamada, North Cotabato. Nanawagan ngayon kay Secretary Chu Lauril na tulungan sila sa kanilang kinakarap na problema sa pagsasaka at mababang presyo ng mais sa ating bansa. May report detalles mula kay Jose Dizon Katulong. Kings Radio. Report. Sunod-sunod ng mga pagulan ang naging pangunahing kadahilanan ng pagkakasira ng mga inaning mais ng mga magsasaka sa Barangay Giling, Alamada, Cotabato. Ito ang pinaabot na hinaing ng mga magsasaka ng mais na naabutan ng Kings Radio News and Current Affairs kahapon. Sinabi ni Ginoong Boy Santuyo, isa sa mga corn farmers ng Barangay Giling, Alamada, na sako-sakong bagong aning mais ang hindi pa naibibenta dahil hindi pa natutuyo, bunsod ng sunod-sunod ng mga pagulan at karamihan sa mga nakasilid sa sako ay unti-unti na ring tumutubo. Unang-una gyud sa ulan ang problema kay simpre wala gyud siler. So morning nahitabo gaturok naman gani niyo. So mo ni sa resulta. Permanente na lugi. Nagmistulang economics ang dinaras ngayon ng mga magsasaka ng bayan ng Alamada dahil mataas ang presyo ng mga produkto kapag walang ani, subalit bumabagsak panahon ng anihan o itong tinatawag na law of supply and demand. Sa panayam ng Kings Radio News Team kay Ginoong Boy Santuyo, ipinaabot nito ang kanyang panawagan kay DA Secretary Chu Laurel na sana'y bigyan ng pansin at solusyon ang kinakaharap na problema ng kanilang hanay para sa pagpapatuloy na produksyon at mapunan ang kanilang pagkalugi dahil hindi balanse ang presyo ng mga inputs tulad ng mga abono at iba pa. So ang ibalhin na to sa presyo, dili siya balance. Pag abot sa seeds, ang seeds daan karon na tag 7,000, pinakaubos ng mga piki is 2,005. So mao na madali-dali sa pinakaubos nga mga farmer. Pero pagka ting harvest na, moabot nag 15. So wala insaktong balanse ambot og makaabot unta ni sa atong sekretary sa DE unta. Sa report ako si Ed Katulong para sa Umagang Balita sa Kings Umagang Radio. Balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, 2 suspect naman sa pagdanakaw ng motorsiklo nahuli sa highway patrol, no? Sa Tanay City, Negros Oriental. Alamin natin detalye mula kay Dinis Baluntang ng 102.5 Kings Radio Shato Negros Oriental. Din? Kings Radio. Report. Sikop ang duha ka mga lalaki nga suspect sa pagpangawat og motorsiklo alas 12 sa udto niadtong nga Miyerkules sa Setyembre 18 sa Rizal Street, Barangay 3, Tanay City. Ang mga suspect nailang sila si alias Charles, 22 anyos, Ulitao, ug Wilmer, 49 anyos, parihong residente sa Purok Tugas, Barangay Kadawinunan, Siyudad sa Dumaguete. Ang gikawat nga motorsiklo mao ang Honda Click 125 color puti nga gipanag-iyahan ni Aldin Lobrio Jr., 21 anyos, taga Poblasyon Santa Catalina. Matud pa nga ang maong motor gipark sa tag-iya mga alas 12:45 sa kadlawon niadtong Setyembre 15 diha sa Wonders sa may Flores Avenue, Barangay Piapi, Dumaguete City. Apan sa iyahang pagbalik ni anang pagka alas 12 sa udto, iyang nadiskribihan nga nawagtang na ang mauniyang motorsiklo. Ang Provincial Highway Patrol Team sa pagpangulo ni PMS Aurelio Budo na kadawat og impormasyon
sitwasyon nga nasigpatan sa tanhay ang maong motorsiklo, hinungdan nga nagpaigayon sila og patrolling sa maong dapit nga may resulta sa pagkasikop sa duha. Ang mga suspitsado kasamtangang gibalhog na sa selda sa Dumaguete City Police Station, samtang tukmang kaso ang giandam nga ipasaka bato kaya kanila. Nanukad na lang diri sa Kings Radio Shato Negros Oriental, kini si Dennis Baluntang para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio. Alas 6:54 ng umaga mga kabayan, Philippines Standard Time. Balikan pa natin sa report ni kasamang Ed Katulong, proteksyon ng mga riders kasalukuyang niluluto sa BLGU Batyukan. Sa sponsorship ni Committee on Public Order and Safety Chairman Kagawad Brian Baltasar Bingil. Alamin natin report detalye mula kay Jose Dizon Katulong. Kings Radio Report. Kasalukuyang niluluto at nakasalang sa konseho ng Barangay Batyukan Libungan ang isang barangay ordinance na magbibigay ng iba yung proteksyon sa mga riders, lalong-lalo na ang mga kabataang sakop ng Barangay Local Government Unit ng Barangay Batyukan Libungan, Cotabato. Ang bagay nito ay nilahad ni Barangay Batyukan Committee on Peace, Order and Safety Chairman Kagawad Brian Baltasar Bingil sa panayam sa kanya ng Kings Radio News and Current Affairs. Ang Barangay Batyukan ani Kagawad Bingil ay daanan ng mga mabibilis na masasakyan kung kaya't naisipan itong gumawa ng ordinansa na mabigyan proteksyon ang taong bayan, lalong-lalo na ang mga riders na sumailalim sa mga isasagawang orientation o pagsasanay mula sa BLGU Batyukan kapag ganap ng naisabatas ang Road Safety and Prevention Ordinance na kanyang ipinasa. Bahil sa mga lakang, mga measures na imuan o barangay nga ordinansa, mao ang road safety, kaya nga mong barangay agian o national highway na ay mga mahitabo nga mga motorcycle crash, mga bangga, ang atong tuyo ng gani nga ang more on prevention, more on road safety. Hiniling ni Barangay Kagawad Bingil sa mga magulang na huwag i-spoil ang kailang mga kabataan sa mga luho o bagay na naglalagay sa buhay ng mga ito sa panganib dahil nasa mga magulang ang pagkontrol o pang makaiwas sa disgrasya. O pang masigurong ligtas ang mga kabataan sa kanilang pagpapatakbo ng motorsiklo ay nararapat umanong sundin ang mga safety protocols tulad ng pagsusuot ng safety gears, helmet at ang higit sa lahat ay pagsigurong may sapat na credential o CR at UR ang mga motorsiklo at siguraduhin bit-bit sa lahat ng oras ang kanilang unexpired driver's license. Isang mga estudyante pa, basta mo yung uno na gusto og motor, ang ginikanan, palit dayon, pero na kulang ta sa sakto nga pag-training sa ila o ang pagkuha sa mga sakto nga papeles sa pananglitan sa driver's license. Kaya report ako si Ed Katulong para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio.